Ayan na. Are we going to are we going to wait? Are we going to wait before you take this product? You know, the other products of ours, okay, they're very important. Okay, they're Because necessary. Sir Gigo is always But this one is passionate. absolutely important, absolutely necessary that you start this product yesterday. Yeah. I'm telling you, it's going to come. Colon cancer, 20 years old. It's just, you just have to go to the internet, you go to YouTube, you go to, you cannot deny anymore. Nangyari kasi dyan, they gave us the solution. Okay, they bioengineered an mRNA. It's not even that it is effective, no? Kasi nag-herd immunity tayo. Humina na yung ano. So we thought effective. Sabihin na natin effective yung vaccine. Naglagay sila ng bioengineered nanoparticles through lipid molecules through that vaccine. They helped us with COVID, pero they don't have the solution given to make sure that we are able to flush this out of our bodies. Okay? If you're listening to me, can you say high five again? Can you type? Or you can understand what I'm saying? Actually, yes. Sir Gigo is very passionate. So we will be starting, Sir Gigo? Thank you. Okay, take over. Thank you so much, Sir Gigo. So, Sir Lem, pwede na ba tayong mag-start? Sir Lem? Yes po, Doc. So, how can I share the screen po? Dito po. Dito na. I-share ko na ang screen natin. Okay. Alright. We're now 70, Doc, by the way. So, pwede na po tayong mag-start, sir? Yes, ma'am. Okay. Sige po. Saan tayo dito? Saan? Okay. Share. Pasensya na po kayo at medyo alam niyo naman na I may know science but the science of itong science ng itong science ng technology medyo hirap pa rin ako hanggang ngayon. Anyway, Sir Gigo, salamat po. And our passionate Sir Rene Kiambao, good evening po sa inyo. Yeah. So now, umpisa na natin ito, Sir Len. Sir Len, shall we start now? Naririnig nyo na po ako? Yes, ma'am. Loud and clear. Okay, sige, we will be starting now. So ngayon, ito po yan. Tonight, ngayong araw po ay pag-uusapan natin ng isang sensitibo, seryoso, sensitibo, pero napapanahong topic ngayong panahon natin ngayon. Ito po ay yung impact ng spike protein sa ating immune system. Okay? Bagamat natapos na po ang pandemic, kagaya nga ng nasabi ni Sir Gigo kanina, pero ang alaala nito ay nananatili pa rin sa sistema ng ating katawan. Ng ibang tao particularly. So tingnan po natin noong 2019, noong kasagsagan ng pandemic, actually may higit 4.1 million Filipinos ang nagkaroon ng COVID-19 at mahigit 4.1 million Filipino din naman po ang 4.1 million Filipino nagka-COVID-19 at mahigit 79 million vaccine doses ang naibigay sa unang taon ng malawakang pagbabakuna. Bagamat malaki po ang naging papel ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa pagkontrol sa pandemic, gayon pa man may mga lumalabas na mga ulat tungkol sa mga posibleng mga midterm, long-term side effects sa pagkalusugan na may kaugnayan sa ilang uri ng mga bakuna. Dahil po dito, ang mga mananaliksik ay mahalagang ipagpatuloy yung masusing pagsusuri sa klinika at pangmatagalang pharmacovigilance. Kasi itong mga vaccines na ito yung mga tinatawag na new generation vaccines. Yung mga iba, hindi pa nila natatapos yung mga phase 4. Pero nailagay na ito, nailagay na ito sa braso natin. Ang phase 4 po kasi, yun ang magbibigay ng katiyakan kung ano ba talaga ang ganap ng mga vaccines na ito in the real world sa buhay natin. Okay? Now, mahalaga pong tandaan natin
na ang ilang mga vaccine platforms ay may mga mekanismong nagdadala ng information sa DNA o nag-i-instruct sa mRNA upang patuloy na lumikha ng SARS-CoV-2 spike proteins na nagre-resulta ng matagalang presensya ng mga antigen or prolonged antigen presence sa katawan. Makikita po natin dito, although again, nakatulong po ito ng malaki noong panahon ng pandemic. Ito yung mga tinatawag halimbawa, itong mga viral vector vaccines. Ito yung AstraZeneca, J&J, and Sputnik. Actually, the mechanism of actions ng mga ito yung mga ginamitan ng mga adenovirus bilang carrier upang maihatid ang mga synthetic DNA sequence. When you say synthetic DNA sequence, these are laboratory synthetic made na ginamit nila ang adenovirus bilang carrier para makapasok ang mga ito sa nucleus ng cells. Ngayon, kapag nasa cells na ito ay gagawa ng mRNA. Kapag nasa loob ng cells, ang host mismo ay magta-translate ng DNA at gumagawa ng mRNA. Pagkatapos ng mRNA, lalabas doon ng cytoplasm kung saan ginagamit ng cells ang sarili nitong protein, making machinery upang bumuo ng mga spike protein. Now tell me, meron pa ba tayong spike protein ngayon? Nandito pa ba ito sa katawan natin? Na-dissolve na ba talaga ito? I don't think so because it is embedded in our system right now. Heto ang naging pagbabago sa ating katawan. Mayroong mekanismo sa ating katawan na hindi natural, na nag-uutos na gumawa ng spike protein para mag-trigger sila ng immune response kapag may na-detect na mga virus. That is very, very good before. The triggering of immune system before is very, very important. But my question now is, kailangan pa ba natin yan ngayon na wala ng COVID-19? Okay? And then makikita din po natin sa isang presentation dito yung mga Moderna o Pfizer. Ito yung mga tinatawag nilang mRNA vaccines. Actually, ito naman po ay mga synthetic mRNA sequence. At tingnan niyo po mabuti, yung isa DNA ang ginamit, ito naman mRNA ang ginamit. Okay? Ang mga ito, direct itong naghahatid ng ready-made na mRNA sa cytoplasm na kung saan ay agad itong babasahin ng ribosome para gumawa ng spike proteins. Ayan siya. Actually, ang mga mRNA vaccines, ito ay isang template na nagsisilbing genetic blueprint. Parang kung na-discuss natin noon yung about sa ating genetic materials o genetic materials ng katawan, we have DNA. Parang itong mRNA, bahagi na siya ng ating genetic blueprint na kung saan naging bahagi na ito upang regular nang gumawa ng mga spike proteins. Okay? So makikita natin yung isa, hinawakan niya ang DNA, ito naman, ginamit niya ang mRNA bilang template. Again, my question, meron pa ba tayong spike protein sa katawan? Lagi natin tatanungin yan. Hindi ito nawawala. So, sa panahon ng pandemic, normal na may mamamatay, kaya nga natawag ng pandemic. Pero hindi tama na yung natira ay konti-konting pahihirapan. Alright? So ngayon, actually, uulitin ko po, napakaganda ng mga ito noong panahon ng pandemic dahil palagi silang nagtitrigger sa ating immune system kapag may nakapasok na virus sa katawan. Pero paano naman ngayon na wala ng pandemic? Patuloy pa rin silang nagtitrigger at nagtatrabaho patuloy pa rin na nagtitrigger at nagtatrabaho ang ating immune system kahit wala na itong mga strain ng original virus like the Wuhan, Delta, and Omicron. Patuloy pa rin nagtatrabaho ang ating katawan. Just imagine sa real life, kung patuloy mong ginagamit ang tapang mo sa walang kalaban, baka pag kinailangan mo yan, hindi ka na maglabas ng tapang dahil inubos mo na. Something like that. Okay? Now, your immune system is actually your defense force. Yan ang defense natin. We are living because we have a defense force. Namumuhay tayo sa isang mundo na punong-puno ng virus, punong-puno ng bakterya, na nagkukos ng mga sakit. And our immune system, yan ang dumidepensa sa atin. But, of course, ngunit sa panahon ngayon na puno ng toxins,
poor nutrition, radiation, kulang sa nutrition, kulang sa tulog, mga chemicals sa pagkain, mga households, mga materials, mga household materials na labis na nagpapahina sa depensa ng ating immune system. Ang ibig ko sabihin diyan, ngayong kasalukuyan, walang may maayos na immune system because of the environment, because of our modern lifestyle and modern food and modern environment. Idagdag mo pa kung mayroong pang-spike protein na sumisigit sa dapat trabahuhin ng isang nanghihina ng immune system. Kaya, ang battlefield ay nagiging isang mas delikado. So, ibig sabihin, the battlefield becomes even more dangerous. Kaya nga po, immune dysregulation nowadays is real. Kaya do not ignore the signs of immune dysregulation. Okay? So, now, let's take a look at your immune system. Tingnan po natin ang inyong immune system. Yung complex function using a military defense analogy. Yan. Your immune system is like your military defense. To make it understandable, ano? Kasi, again, marami kasi sa atin na nakakaalam na ang immune system ay depensa natin. But we really do not work. We really do not know their complexity kung paano sila nag-work. So let's make an analogy using the military analogy dito sa ating immune system. So this is your military defense. Now, your immune system, mayroon itong, ang inyong system ay mayroon itong tatlong division. Let's take a look at the first and second division. Okay? This is your first line of defense. Ito yung rapid response troops ng ating immune system. Ito yung tinatawag ng mga innate armed immune system. They are fast but not specific. Mabilis pero hindi specific. Now, look at this first division. Ito yung mga surveillance patrol nyo. Halimbawa, sila yung Marine, Coast Guard, and Air Force. Halimbawa, ito yung mga tinatawag na sila yung constantly patrolling the body. Ito yung patuloy na umiikot sa katawan na nagpapatrol sa borders ng ating katawan. Okay? So the moment na meron silang na-detect na intruders like viruses or bacteria, kaagad silang nagpapadala ng emergency signal. Okay? Agad nagpapadala ng emergency signal sa signals, mga cytokines, upang tawagin ang kabilang depensa or pwersa na yung tinatawag na intermediate responders. Yan ang second division ng ating immune system. These intermediate responders, ito yung police, army, at navy. Okay? These are your intermediate responders. Within 8 to 10 hours, kapag nagbigay ng signal itong first division, sinasalakay nila sasalakayin nila at inuneutralize ang mga kalaban. Wawasakin nila ang mga ito, they will pick up, process, and break down yung mga kalaban. At pagkatapos ay dadalhin nila yung profile ng kalaban doon sa pang-tatlong division ng ating immune system. Ito yung tinatawag na adaptive armed immune system. So ito yung third division ng ating immune system. Ito yung mga elite trained soldiers. Ito yung SWAT, Rangers, and Navy SEALs. Ito yung mga tinatawag na special operation units. Mga precise ang mga ito. Precise, smart, and highly lethal at lubhang mababagsik. Matagal silang ma-activate pero kapag umatake sila ay highly targeted. Malalaman mong gumagana na ang mga ito noong panahon ng COVID. Kapag naka-acquire ka ng isang virus, hindi ka naman kaagad lalagnatin. It takes 1 week. Kasi lumalaban na ang iyong katawan. So, 1 week lalaban na ang iyong katawan. Mag-uumpisa nang magkakaroon ng resistensya ang katawan, kaya tayo nilalagnat. Ganun umaksyon itong mga elite forces ng ating katawan. Matagal silang gumalaw, mag-activate, pero kapag gumalaw sila, siguradong mababagsak sila. Okay? Now, what is the mission of this elite? Okay? Ang mission ng mga elite na ito, lumikha o gumawa ng mga precision weapons. Gumawa sila ng maraming antibodies. Ang weapon nila is antibodies.
they can eliminate o pwede nilang puksain ang mga infected abnormal cells. Mayroon din silang storing battle memory. If you remember nung panahon ng COVID, mayroong usapan na memory cell. Yan ang kagagawa ng iyong adaptive arm o yung pang-tatlong division ng ating immune system, which is your elite forces. Sila yung mayroong memory. Mayroon silang storing battle memory o gumagawa sila ng memorya ng mga nakakalaban upang sa susunod na pag-atake ng parehong kalaban, kasi hindi po totoo nung panahon na pagka nagka-COVID ka, hindi ka na magkaka-COVID. Magkaka-COVID ka pa rin, pero less severe na kasi meron ng memory ang katawan mo na kagagawan nga nitong third division mo ng iyong immune system. Is it clear po? So, sa susunod na nabalikan tayo ng sakit, mas mabilis at mas malakas na ang magiging tugon nila kasi kilala na sila. This is how our immune system is functioning. So hindi po kayo malilito. It is very complex in biology, but I made my best to explain to you in detail na maiintindihan natin sino ang ating immune system. Alright? Now, this is how your immune system operates at its best. Strategic, efficient, and powerfully coordinated. Yan ang ating immune system. But in today's toxic world, your immune system is constantly under attack dahil buhay pa tayo. We are napapaikutan pa tayo ng maraming bakterya, maraming mga viruses. We are our immune system is constantly under attack through chronic stress, yung poor diet, modern lifestyle, modern food, modern environment. Kaya, yung ating immune system humihina. But, hindi pa yan. These factors weaken and wear out the immune system. The modern lifestyle, modern foods, and modern environment, these factors weaken and wear out our immune system. Mas lalo pa kung ang mismong katawan natin ang gumagawa ng kanilang kalaban, ng spike protein na ilagay sa ating mga braso. So, kung hindi pa din nalilinis ang mga spike protein na ito, kung saan nagiging delikado at nagiging chaotic, isang mahinang depensa sa walang tigil na laban, what do you expect to our immune system? At sa ganitong situation, nagiging delikado at chaotic na ang labanan, ang battlefield, na nagiging dahilan sa ating immune system para mag-shift ito sa tatlong delikadong estado. Okay. Pero bakit kailangan mag-shift ng immune system? Our immune system will do its best to protect us. Ngayon, kaya yan mag-shift dahil nakita niyang mahina tayo at maraming kalaban. Kasi po, ganito yan. Kung nakikita nyo, ang baril ng mga immune system natin, may mga baril itong ginamit nating analogy na ito, pero ang bala nila ay pamamaga. Yun yung tinatawag na cytokines or inflammation. So, ang bala ng mga yan, pamamaga. Hindi po yan literal na sinasaksak nila yung mga virus. Yung baril na pinapatay, no. When they shoot the virus, the viruses, actually, ang bala nila is inflammation, namamaga. Pero sa dami nila, sino sa kanila ang pwedeng tamaan at ma-miss-target dahil sa kahinaan nila? Pag na-miss-target yun, may tinatama ang ibang mga cells at tissues na pwedeng maging paraan ng isang sakit. Yung tinatawag na inflammation. So by definition, your military defense will tolerate them. Mag-shift ito sa tatlong estado. Number 1, yung tinatawag na immune tolerance. Yeah. Why immune tolerance? Marami sila, forget them, and don't fight them anymore. Kailangan natin gawin ito dahil kung hindi, baka makasakit tayo ng ibang bahagi ng katawan. Mahina tayo at napakarami ng kalaban. I-tolerate mo na lang yan. Somehow, sa mga sundalo, parang sumurrender na silang lumaban. Clear po? Parang sumurrender na silang lumaban. Wag na natin pansinin yung mga yan. Lagi na lang silang nandyan at pare-pareho lang ang mukha nila. Baka bahagi na yan ng katawan natin. Just tolerate them. Alright? So, that is the first shifting. Now, dahil tolerated na ang iyong intermediate responders,
ito namang nagpapatrol, walang tigil nagbibigay ng signal kasi meron talagang kaaway. What will happen? They will work tremendously. Wala nang pahinga itong surveillance patrol mo. Dahil sila ang nagpapatay, may kalaban. So walang tigil na magbibigay ng signal dito sa second division o yung intermediate responders mo. What will happen? Pumapasok ang pangalawang shifting, yung tinatawag na immune exhaustion. Yan. Pagod na ang iyong unang division na sundalo dahil walang rumiresponde. Right? Parang mga sundalo, ito yung mga, parang sa madaling salita, yung immune tolerance ay parang blind spot ng immune system. Kailangan ito para sa katahimikan ng katawan. Pero, sorry. Ang immune exhaustion yung parang pagod na, hindi tumitigil ang laban, humihina na ang bisa at hinahayaan na lang nilang kumalat. So now, your immune system, because of its status and continuous yung prolonging presence ng kalaban sa katawan, magsishift na ito. Immune tolerance, tolerated, bahala na yan. Huwag mo nang ano yan, baka kasangga naman yan. Okay? Huwag mo na lang silang awayin. Pero yung isang partner, yung isang division naman, walang tigil nagbibigay ng signal dahil talagang kaaway. So pumapasok yung immune exhaustions. Dalawang shifting na ang nangyari. And kapag halimbawa, tuloy-tuloy pa rin yung mga spike protein na yan at ang katawan ng tao, yung immune system niya, nasa estado ng immune exhaustion at saka immune tolerance, gagalaw na itong iyong elite forces. Anong gagawin? Ito yung mga antibodies. Gagalaw na sila. Magpaparami sila ng antibodies. Okay? Subalit, kapag nagpadami sila ang mga antibodies, ang nagiging problema, nadidikit sila dito sa mga tinatawag na spike protein. So yun yung tinatawag na binding effect because sa sobrang daming ginawang antibodies at sobrang dami ng spike protein, nagkaroon ng binding effect na ang tawag po dyan sa biology ay yung tinatawag na immune complexes. Baliw na. Isang pagod, isang tolerated at isang baliw na immune system. Nasaan ka ngayon? Mayroon pong isang celebrity na ganito ang kalagayan niya ngayon. Okay? So, nandyan ang kalagayan niya. So, yan ang, ayan po ang tahimik. Ayan ang isang silent trigger. O yan yung tinatawag, o yan yung naging tahimik, ngunit papanganib na trigger ng ating immune system. Isang hindi pansin, ngunit malakas na dahilan ng biglaang dysregulation. Okay? Dahil dito, gagawin ng immune system ang mag-shift sa tatlong delikadong estado. Ang mga pagbabagong ito ang magbubukas naman ng daan kung bakit tila sumabog at lumakas ng husto ang maraming mga sakit ngayon at palaging nasa late stage na. Alright? So, ayan, dahil yan sa silent trigger, dito yan dahil sa immune na dysregulated ang immune system na nag-shift sa tatlong dangerous na shifting itong immune exhaustions, immune tolerance, and immune complexes dahil sa presensya ng spike protein sa ating katawan. Alright? Now, don't ignore your symptoms. They could be early warning signs of hidden or serious medical conditions. Pay attention before it's too late. Okay? Let's see this first shifting, yung immune tolerance. Ito yung silent surrender ng sundalo. Tolerate mo na yan. Okay? Ano ang pwedeng maging symptoms kapag nandito sa isang tolerated status? Pagka nag-shift sa isang immune tolerance ang iyong immune system. These are the symptoms na pwede mong tingnan. Baka po kayo ay nakakaramdam na ng ganito. Yung recurring infection. Ibig sabihin madalas na ubo, sipon, lagnat, yung paulit-ulit na infection. Kasi nga tolerated na ang immune system natin. Minsan kasi nararamdaman natin ito, parang hinahambing natin normal lang. Okay? Pero you have to look at the symptoms. Very, very focused kayo sa symptoms. So number 1 symptoms is the recurrent infection. Number 2 is the fatigue and brain fog. Okay, what does it mean? Ang daming aksidente ngayon.
masyadong maraming malituhin, brain fog, wala sa focus, antukin. Lahat po yan ay dati ng sakit noon, pero mas worsen ngayon dahil sa dysregulated status ng ating immune system. Okay? And look at also the body pain. Parang akala mo, tsaka yung pamamaga na hindi mo alam kung saan lang gagaling. Yung pain, mga joints, hindi mo alam. And the lumps or masses, yung mga uncontrolled na mga cell growth cancer. Check that as well. Because your immune system, wala nang rumiresponde sa mga abnormal cells. Malaya na sila. Okay? And the autoimmune, laganap ngayon ang mga sakit na autoimmune diseases. And the headache, yung akala mo, masakit lang ang ulo mo, blurred vision, o kung minsan yung mismong mukha mo namamaga. Take attention, put very well attention on that symptoms. At yung dangers naman ng isang immune tolerance na immune system, ito yung worsening ng infection. Dahil wala nang sumusupil sa kanila. Yung spike protein build-up, wala nang nagno-neutralize sa kanila. So, nadami lalo yan. Okay? And the growth, yung cancer growth, mga abnormal cells, dahil hindi na nasisira yung mga abnormal cells. We all have cancer cells inside, pero hindi nakakapag-penetrate because we have the immune system na sumusupil sa kanila. Pag tolerated ng immune system, nasaan ngayon ang iyong lahing may cancer? Alright? And the next one is the reactivation of latent virus. Actually, this is very, very napakadelikado nitong reactivation of latent virus dahil napakadelikado nito dahil lalo na doon sa mga taong dati nang mayroong cancer or HIV. Kasi dahil wala nang sumusupil sa mga dormant o natutulog na virus, pwede na silang balikan ng mas matapang at walang harang. So that means ang unang shifting ng immune system natin, which is the immune tolerance, these are the symptoms and the dangers you have to watch out. Okay? Wala nang control ang katawan, welcome lahat ng sakit. Okay? And then, yung second shifting naman, yung immune exhaustions, yung burnout na yung tactical forces mo. What you will get here, it's similar to immune exhaustions. Symptoms nito, constant fatigue and slow recovery. Pag nagkasakit ang tao, mahirap makarecover. Dahil wala na rin naman sumusupil dun sa cause ng sakit. Diba? Ganon din yung frequent illness. Palagi ka rin diyang may sakit. Recurring cough, colds and fevers. Ganon din yung brain fog. Kasama na naman siya dito. At yung muscle and joint pains, kasama na naman dyan. Skin rashes and allergies. Ang daming may sakit na allergy ngayon because your immune system ay wala nang pakialam at pagod na sila. Alright? And of course, the unexplained weight loss. At nandyan din yung fluctuating blood pressure or heart palpitations. Hindi mo alam kung isa parang akala mo simple lang. And then the dangers of this is, ito yung mga chronic infections, yung cancer failure to detect and eliminate yung mga abnormal cells. Again, welcome, tolerated, at pagod ang immune system natin. Mahina na, tolerated pa, pagod pa. Okay? And the severe inflammation. At ganoon din yung mga autoimmune diseases. So seemingly the same doon sa isang doon sa first shifting na tolerance, ang mga symptoms na makikita at dangers dito. Dahil nga wala nang bakod, para itong ang katawan mo, wala na siyang bakod. Welcome ang lahat. Isang pagod at isang tolerated na immune system ang meron natin. Alright? And then, dito naman sa third shifting, this is actually the danger is here. Alright? Yung nakita natin kanina, actually, sintomas lang ang mga yun. Let's take a look at this third shifting, which is the immune complexes. Ito yung makikita niyo yung spike protein. Look at the screen, yung spike protein at yung IgG4 antibody nagkaroon ng ugnayan, nagkaroon ng binding. This is what we call the immune complex. Alright? Yung pagdikit ng kalaban sa sundalo. Imagine, ang kalaban kinaibigan ng iyong sundalo, sino pa kakampi mo? Right? So actually, in reality, paano ba ito nabubuo?
kinikilala ng immune system ang spike protein. Gagawin niyang makikipag-bind siya dito. Kinikilala ng ating immune system ang mga spike proteins. Kaya ito ay gumagawa ng mga special weapon antibody like IgG, kung saan ay didikit ang mga ito sa spike protein, kaya nabubuo ang isang immune complexes. Ito ay pamamaraan na naman ito ng ating immune system para protektahan tayo. Kaibiganin na lang nila, pero walang tigil itong spike protein, nandyan pa rin eh. Di ba? So ngayon, dahil sa sobrang dami ng nabuo ng immune complexes at wala na rin naglilinis sa kanila, what will happen dahil exhausted at saka tolerated ng immune system, naiipon ang mga ito, yan, sa dami ng spike proteins, naiipon ang mga ito sa ating mga tissues at saka organs. So, kapag mayroong spike protein sa ating antibody na naiipon sa mga tissues and organs na nagdudulot ng irritation sa ating mga tissues and organs, kaya nagkakaroon ng mga sakit na chronic inflammation. Nakukuha niyo pa po? Alright, nagkakaroon ng chronic inflammation. So, now, heto tayo ngayon. Immune tolerance. Parang may po itong ano ko, okay? Hindi ko ito naayos. But isang immune tolerance, immune tolerated, exhausted, at mayroong immune complex ang ating katawan. Now, sa kaya nagkakaroon ng chronic inflammation. Sa chronic inflammation, mapamamaga. The more inflammation happens, the more damages na nangyayari. At dahil baliw na rin ang ating immune system, kaya naglalabasan ang mga tinatawag na autoimmune diseases. Like example, ito yung systemic lupus. Ito yung affected area dito ay yung yung lungs, heart and brain. Ganoon din yung type 1 diabetes. Alam naman natin ang mga affected organs dito is pancreas, kidneys, eyes, heart, blood vessels, and even brain. At dito naman sa autoimmune pancreatitis ay yung tinatawag na, yung mga affected area dito is the liver. And yung mga IgG4. IgG4, I will discuss it one time, only IgG4. These are the antibodies, tinatawag na IgG4 related diseases, kung saan apektadong organs ito yung pancreas, lungs, kidneys, bile ducts, and the heart. So now, isa pa dito, makikita natin itong autoimmune na ito, itong nasa gitna, mga rheumatoid arthritis, okay, rheumatoid arthritis, marami na yan ngayon. Mga psoriasis, mga Sjögren's syndromes, inflammatory bowel diseases, great diseases. Pero ang pinakadelikado, at kung makikita niyo po sa screen, medyo hindi lang naayos ang slides ko. Itong autoimmune central nervous system. Marami po ngayon ang nagkakaroon ng sakit. Pagdating sa central nervous system, ito yung tinatawag na autoimmune encephalitis. Isang malalang kondisyon kung saan maling inaatake ng ating immune system ang ating healthy brain cells na nagdudulot ng brain inflammation. Ngayon, ang mga sintomas po nito, kagaya halimbawa yung pagkalito, memory loss, seizure, pagkakaroon ng psychiatric symptoms, at saka yung hirap sa pagsasalita. Makikita nyo, kung mula nung na-vaccine kayo, merong parang pag nagsasalita ka, parang yung dila mo, parang dumidikit na. Actually, isa po yan sa mga nakita na isang sintomas ng isang autoimmune encephalitis kung saan inaatake ng ating immune system, yung ating sariling, yung healthy cells ng ating brain. And additional dyan, hindi ko na po nailagay dito, yung tinatawag na Guillain-Barré syndrome. Isang mabilis na nagde-develop ng autoimmune ngayon. Autoimmune disease kung saan inaatake ng immune system yung peripheral nerves. Okay? Peripheral nerves madalas after ng vaccine na nangyayari yan. Isang autoimmune na sinisira ang brain at isang Guillain-Barré na hindi sinisira ang nerves. Kaya ang daming antukin. Ang daming may mga memory loss, mga brain fog dahil nakukuha inaatake ang brain cells at saka yung nerve cells ng brain.
So just imagine those two. Again, dahil yan sa pag-shift ng ating immune system from a functional defense to tolerance, to tolerated the defense, exhausted defense, at isang baliw na immune system. So, yan ang naging suma total ng lahat. But there's more here. Okay? Ito yung mga tinatawag na, dahil ito sa isang immune complexes, part pa rin ito ng chronic inflammation. Ito yung mga tinatawag na mga organ fibrosis. Okay? Ang organ fibrosis ay dulot ng immune complexes, yung nagsamang antibody-antigen. Okay? Na naipon sa mga tissues at organs ng katawan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pamamaga or inflammation na sa kalaunan ay humahantong sa isang fibrosis, isang kondisyon kung saan ang normal tissue ay napapalitan ng peklat o naninigas na fabric tissue sa ating mga organs, kagaya halimbawa ng cardiac fibrosis. So, mayroong mga bagay dyan, yung mga ibang tissue dyan na napapalitan ng mga matitigas na peklat. Siyempre, hindi tama ang function dahil merong isang matigas na party dyan. The same with the central nervous system, like kagaya ng na-explain ko kanina. And also the pulmonary fibrosis. Marami ngayon ang mayroong pulmonary fibrosis after the COVID-19. Okay? Mula sa pagkakaroon ng COVID at saka yung epekto naman ng vaccine. And the renal fibrosis. So, ang lahat ng yan ay mayroong mga ang lahat ng yan ay epekto dahil nga sa pag-shift ng ating immune system. Makikita natin ang organ fibrosis caused by immune complexes. Ito yung cardiac fibrosis, hirap sa paghinga, palpitations, fatigue o yung pagkahapo. Ganoon din yung na mga central nervous system, yung memory loss, panghihina, seizures, o pabago-bago ng isip. Okay? Tapos yung pulmonary yung pulmonary fibrosis, ito yung ubo, madalas hingalin, paninikip ng dibdib, o yung mga shortness of breath. At yung ito na isa naman na liver fibrosis, ito yung paninilaw ng balat, panghihina at paglaki ng tiyan. And then the systemic sclerosis, yung paninigas ng balat, ang phenomena, hirap sa paggalaw ng joints. And yung tinatawag na renal fibrosis, yung pamamaga ng paa, matalas na pag-ihi o kaunting ihi lang at saka depression. So, eventually, ang mga organ fibrosis na ito pwedeng pumantong doon sa tinatawag na organ failure. Okay? So, organ failure ang kalalabasan, magpifail ang mga organs natin. Again, because of doon sa pag-shift ng ating immune system sa tatlong delikadong estado: immune tolerance, immune exhaustion, and immune complex formation. But what is famous right now, ba't nagkamali itong mga ko? Yung tinatawag na chronic inflammation. Okay? Ito yan, hindi ko pala naayos yung slide ko nito. Immune complexes, chronic infections, inflammations, and the blood clots. What is that? Dahil sa chronic inflammations. Okay? Ito yung actually ang blood kapag matagal na ang inflammation sa katawan dahil halimbawa sa immune complex formation, ang immune system ay patuloy nagpapadala ng inflammatory molecules tulad ng cytokines, yung pamamaga. Ito ay maaaring magdulot ng irritations sa ating tinatawag na endothelial na nagda-damage yung lining ng ating endothelial lining ng ating blood vessels. Yung pagnipis o pagkasugat ng lining ng blood vessels, kung saan ito ay naglalabas ng signal. Pag nasugat kasi ang blood vessels natin, naglalabas ng signal ito, ng isang signal na emergency. Kung saan ang platelet, tatakpan niya yan. Okay? So, doon nagkakaroon ng activation ng maraming platelet, dumidikit sa lugar na kung nasaan nasira, nagre-release ng mga chemical para humikayat pa ng ibang platelet, natakpan yung sugat. Para silang mga, welding. Pag may butas, sila yung tatakip. Okay? Pero yung pagtakip nila, of course, yun yung yung nagiging pantikit, o ang yung pantakip nila, yung platelet na mayroong, yung mga fibrin, yung bumubuo sila ng malalagkit na web, parang sa gagamba, o yung sa mga bubuyog, bumubuo ang platelet ng mga chemicals para
para pangtakip sa butas o pangtakip dun sa nasira. Kasi humingi ng signal yung nasira. Alright? Ngayon, pero pag natakpan kasi yan, okay? Yun ang dahilan ng pagbuo, pag natakpan kasi yan, yung daloy ng dugo hindi na tama. Doon yung tinatawag na baradong dugo o yung nagsasama-samang mga platelets, red blood cells at fibrin para bumuo o ng yan yung mga nagsasama-sama para maging daan para mapigilan o magkaroon ng bara sa daloy ng dugo na tinatawag naman na blood clot o kaya thrombus. Alright? So I'm sorry for my ano. Actually, ang ginagawang ito ng platelet natakpan yung sugat, isang defense mechanism. Okay? Maganda ito kung nasa tamang lugar at oras. Pero delikado kapag hindi kinontrol ng katawan yung mga bumubuong dugo na yan na pinangtakip dahil kapag naipit ang dugo sa loob ng ugat, nagiging hadlang ito sa pagdaloy ng dugo na maaaring magdulot ng seryosong kondisyon. Ayan, halimbawa ng pulmonary embolism. Actually, pulmonary embolism is the silent killer that can cause instant death. Okay? Isang kondisyon na maaaring, ito yung isang kondisyon na maaaring ikamatay kung saan ang namuong dugo or blood clot ay naglalakbay papunta sa ugat ng baga. Humaharang sa daloy ng dugo at nagpipigil sa pagdaloy ng oxygen papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ang mga common symptoms nito, yung biglang paghingal, yung kahit hindi gumagalaw o nakapahinga ka, bigla kang hinihingal, yung paninikip ng dibdib, lalo na kapag humihiga, yung palpitations kasama din dyan, yung ubo ka ng ubo, paragi kang inuubo, minsan may kasamang dugo, o kaya yung panghihina, pagkahilo, o yung parang shortness of breath. Yan. At saka yung pawis na malamig. O kaya malamig yung balat. Yung pamamaga o kaya pananakit ng binti, kadalasan sa isang paa lang. O yung bluish o yung minsan yung nagbo-bluish yung ating mga labi. Dahil sa kakulangan, sinyalis sa kakulangan ng oxygen. So yan ang isang silent killer na pwedeng ikamatay instantly. Okay? Kung minsan akala mo ang nararamdaman mo pagod lang, pero part na pala ito. Okay? So be careful sa mga sintomas na yan. And then second is the blood clot sa heart. Ayan. Ito yung sa clot. Kung saan a heart attack, yung tinatawag na heart attack o myocardial infarction, yan ay nangyayari kapag yung blood flow sa parte ng ating puso ay nabarahan. Usually by blood clot diyan sa may coronary arteries. This prevents oxygen from reaching the heart muscle, causing issues, tissue damage or death. So, yan yung tinatawag na heart attack. It can strike anytime while sleeping, working, or even walking. Okay? And ito yung mga common symptoms ng isang atake. Educated tayo pagdating dito. Yung chest pain, o kaya yung pain na nagraradiate sa left arm, jaw, pati yung dito sa batok, yan. Yan ay mga nakasintomas siya ng isang heart attack. Yung shortness of breath, yung panlalamig, yung pagsusuka, yung parang nahihilo o may vertigo, fatigue, at yung sense of anxiety or feeling of impending doom. Yan. Yan ang mga common symptoms ng isang myocardial infarction or heart attack. It is also a silent killer that can strike within minutes. All right? And naging marami na tayong narinig din na iba pa na bigla na lang natutumba, inaatake. Yung iba naman ay stroke kahit bata pa. Isa sa naging dahilan ng pag-shift ng ating immune system doon sa immune complex formation ay ang naging epekto noon ay yung tinatawag na CVST o yung cerebral venous sinus thrombosis. Kung saan makikita natin doon sa ating drainage dito sa tabi ng tenga, yung central natin dito, umiikot kasi ang dugo dyan, nababarahan ito. That causes, magkakaroon ng bara sa atin dito. Ito yung nagkukos ng headaches, severe headache at saka vertigo. Okay? So kapag nangyari ito,
This blocks blood drainage. Kapag nangyari ang mga ito, tumataas ang pressure sa loob ng utak na maaaring magdulot ng yung brain swelling, hemorrhage, aneurysm, stroke, or even permanent damage. At ang mga sintomas niyan ay severe headache, parang nagdodoble ang paningin mo, nagnanamb ang iyong mukha, parang nakukonfuse ka na, difficulty of focusing. So, it is a sign of a cerebral venous sinus thrombosis. Yan. So, yan siya. Ngayon, heto ngayon tayo. Tapos na po tayo, okay? Lahat ng mga sakit na ito, again, ay nandito na. Even before the emergence of COVID-19. Even before the COVID-19 pandemic. Nandito na po yan. Wala pong bagong sakit. Mas accelerated at magnified lang sila ngayon. Okay? Kasi, dahil ang cause ng ang naging alaala ng isang pandemic sa ating katawan, na bago ang sistema ng ating depensa, na yung from functional defense naging tolerated, napagod at nabaliw. Plus, idagdag mo pa yung lifestyle natin. Sino tayo ngayon? Alright? Kaya makikita po ninyo, maraming mga turbo diseases ang naglalabasan ngayon. At hindi lang ito mga simpleng sintomas. Kung minsan kasi mararamdaman natin, bakit kaya parang nung nagka-COVID ako o na-vaccine ako, parang sumisikip ang dibdib ko kung minsan. Yan. Bakit parang ang sakit ng katawan ko? Bakit ang dali kong mahilo? Bakit ang dali kong kapitan ng sakit? Bakit ang dali kong maka-acquire ng mga infections? Think about that. Your immune system. Before COVID, mahina na. Nung dumating ang pandemic, nabaliw na. So, who are we right now? Sino tayo? Sino ang kasangga natin ngayon? Okay? Maraming mga sakit na lumalabas. Dati na yan, pero magnified. Pero walang bagong sakit. Kasi pag may lumabas na bagong sakit, iba yan. Ibig sabihin, cause talaga ng COVID-19 vaccines o infection. Pero dahil wala, edi walang sakit. Pero yung katawan mo, nagre-react. Right? So, now, the only way is really to remove all those triggering point. Ano yung mga triggering point? Paano mo maaalis ang production ng iyong immune system? We can no longer remove kung ano man ang in-inject sa atin. Okay? Hindi na natin maaalis yan. But at least if we can remove yung pinroduce nung in-inject sa atin, it will help our system to go back from a functional one kahit pa paano at para bumalik yung kanyang katinuan. Alright? Now, base sa mga pag-aaral, ang nattokinase ay tumutunaw ng mga namuong dugo, yung blood clots or fibrin. Tumutulong din sa pag-breakdown ng spike proteins. Number 2, ito naman yung bromelain, isang proteolytic enzyme na tumutunaw at nagda-digest ng foreign proteins, which is the spike proteins, at mayroon itong natural na anti-inflammatory. Pag-aaral yan. Very well studied po. And then number 3 is the curcumin. It helps naturalize spike protein effects and inflammation. Pang-apat, ito yung N-acetylcysteine or NAC na nagdi-detox ng mga cells at nagpapatas ng glutathione. Nagdi-detox din ito ng byproducts from any vaccines. Alright? And the CoQ10, ito yung isang mitochondrial antioxidant, kilala natin na ito, na sumusuporta sa kalusugan at tumutulong sa paglikha ng energy ng katawan. And the last one is the NMN. Ito naman yung pinapalakas ng energy at pag-ayos ng cells, lalo na sa mga taong may immune exhaustions o matinding pagkapagod ng immune system. So, well-studied ang mga ingredients na ito. Okay? Bakit, kung halimbawa fibrin lang ang problema, bakit kailangan ayusin natin yung blood clot? Kasi may damage na. May damage na. So we need to work simultaneously by removing the blood clots, by breaking down the proteins, and at least matulungan ng katawan mo na maging maayos ang circulation ng katawan na walang bara. Remember, our body is the most precious gift we have. And this body will be used for our family para maantabayanan at makasama pa natin sila.
Alright? So, these products are backed up. These ingredients are backed up with clinical studies. Okay? So, for now, ito yung ating product. Ito yung box is na nilalaman scientifically formulated food supplement made with the backup scientific studied ingredients. So, ayan po ang ating produkto. Ibig sabihin nito, ito yung, hindi ito gamot, pero ito yung unang magiging hakbang. Okay? Pwede kasi natin gamitin ng iba, but for as long as the triggering factor of your immune system are still stimulating sa katawan mo, please, it's time to return or balik natin yung dating functionality ng ating immune system. I am not giving any assurance na maaalis natin yung nailagay dito. But kung mababawasan naman natin at maaalis natin yung gumagambala sa ating immune system, mabawasan man lang sila para tumino ang ating immune system, I think good point na yun. This is not a medicine, but this is an entrance to at least a better person, a better functionality ng inyong immune system. So yan po ang ating box is. Thank you, Kuya Lep. Kuya Lep? Yes, Doc. Maraming salamat po. Yeah, so We just appreciate Dr. Sheila for that very in-depth presentation. Ako po ay, una-una sa lahat, Doc, ako po ay, yung binabasa niyo po yung mga pwedeng, parang minsan ganoon ako ha. Parang, nakaka-relate ba kayo guys sa akin? Na parang, uy, teka, parang ganoon ako ha. actually Parang ako rin eh. Ganoon ah. Actually, ganun din ako eh. Oh, yun nga eh. Oo, actually habang ginagawa ko ito, nasa akin lahat ito. Alam mo ba na buti na lang, I am taking this product since, Yes. you know, I'm not saying I do not have the spike proteins, but I think right now, kung meron man akong spike proteins, hindi na ganun karami. Pero, na-damage na ako. Okay? Yes. Kasi may mga pag-aaral dyan, Kuya Len, ganito eh. Oh, the spike the nanoparticles can only stay sa katawan mo for 6 months, yung iba 1 year, yung iba 2 years, regardless, it doesn't matter. Remember, we have one presentation, we have one product training o presentations na kung saan yung mga dati mong cells, magmumultiply pa yan, magdi-divide pa yan, dadami pa yan, hanggang saan ang pwede mong kontrolin. Don't think about the manufacturing, okay? Just think about yung nag-divide at naghati-hati ng mayroong spike protein. Imagine every day in your life, you have substance inside of your body commanding and giving instructions na kapag gumawa ka ng cells, sama mo ang spike protein. Where do you put yourself right? Sasabihin mo, ay, hindi naman ako vaccinated. Good for you, congratulations. But have you, nagkaroon ka ba ng COVID? Yes. Okay, na-clear mo ba yan? Yung mga spike protein na yan? At least, less ang problema mo kaysa sa vaccinated na tao. Okay? Ngayon, hindi naman ako nagka-COVID, hindi rin ako vaccinated. Good for you. Gamitin mo na lang, gamit ka na lang ng mga ibang product na palakasin mo immune system, at least okay ka pa. But if you are vaccinated, you are warranted to use the product. Yes. Unang hakbang ito para maalis, mabalik ang dating sigla ng iyong katawan. You may not feel it immediately, but you will feel it for your family. Alright? May nagtatanong po kung nagpa-vaccine daw po kayo, Doc. Oo, sino ba hindi ako makakalabas eh. Di ba? Just imagine. You know what? I will tell you this. Kwentuhan lang naman. Sandali lang naman. Hindi matutupad ang isang pandemic kung walang batas. Yes. At ang batas ng pandemic, hindi lang batas ng Pilipinas. Global yan. Heto, ang budget nyo, mag-implement kayo ng ganito. You know, lahat na nangyayari sa buhay ng tao, tinatakot tayo. Okay? Takutan ng labanan. Pero paano mo mai-implement ang takutan kung wala kang babayaran? You have to pay. You know? That is why mas mainam pang makapasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa isang gumagawa ng ganito.
Di ba? Yeah. So, that is, kung yan ang situation ng katawan natin ngayon, and uh, I think kaya nga sabi nga ni Sir Gigo kanina, it's really mandatory. You know, wag mo nang hayaang masalahula masyado. Kasi pag may nararamdaman ka na dyan, think about that. Hindi mo sarili ang katawan mo ngayon, may kaparte ka dyan ang mga spike proteins. Totoo. Hindi mo pa sila aalisin? Hayaan mo bang ang katawan mo patuloy siyang may kalaban? At least, bigyan mo ng laban ang katawan mo. Kung hindi na kaya lumaban ng immune system mo, uminom ka ng Vax-Is para at least mabawasan ang kalaban niya. Yes. Okay? So, this is how, the reason why I did not incorporate this sa portfolio ng NanoCell, kasi magiging mahal niya. Kaya, ang gusto ko kasi dito, marami ang maka-try nito. At least 8 months, try this product for 8 months. You will be a new person. Your immune system will at least magbabago yan. Di ba? You may not feel, kasi ang trend kasi ngayon, ang gusto pag ininom, kailangan may effect agad. But if I'm telling you, if you are subject to hypertension, diabetes, and any or heart problem, this will give an immediate effect to you. Ang magbibigay ng unang epekto dito, brain fog, yung malilituhin, wala sarili, your focus will come back. Yes. At magkakaroon ka na resistensya sa mga chronic infections, sa mga infections. Okay? At least, safe kang mag-drive. Hindi ka makakaperwisyo at hindi ka rin mapiperwisyo. And kung meron kang blood clot problem, in the brain, in the heart, in the lungs, or may autoimmune diseases ka, this is the best product for you. Yes. Okay? Dok, paano po ba inumin yan, Dok? Paano po ba natin? Actually, ang napag-usapan natin ng nakaraan, meron pong, bago ko sasagutin yan, Kuya Hem, I know, ilan sa atin nakatry na yan, Vax-Is. And I'm telling you, mayroong effect. Minsan itutumba ka nito ng 2 araw. On the 3rd or the 4th day mong uminom nito, mayroon kang mararamdaman na body pain, mayroon kang mararamdaman na headaches, at parang lalagnatin ka. Yung iba dyan, actually di pa nga makatayo. But even me, I experienced that. Pero ako ang tinamaan sa akin, lungs ang tinamaan dahil doon ako nagkaroon ng fibrosis. Kung saan ka may problema, doon ka tatamaan nito. 2 days lang naman, after that you're good. Okay. Pag on your next bottle, wala na lahat yan. You will feel the effect, talagang okay na lahat on your next bottle. So, I am recommending this at least mga 8 months to 1 year, minimum. Tuloy nyo lang po siya, isama nyo sa budget ninyo, at least it will help your functionality, yung functionality ng iyong immune system. Alright? So, yan siya. Ngayon, Kuya Lem, ano yung question? Ang question mo kanina is 3 times a day. Kung paano iniinom? 1 capsule, 3 times a day. Pag nagtitipid kayo, gawin mo 1 capsule, 2 times a day. Good enough. At least you have something. But before meals, Doc, right? You can do it on empty stomach or 30 minutes before meal or after meal. It's okay. But your first, after mo uminom na ito, mananakit ang katawan mo, but you will experience, you will be more sleepy. Talagang mararamdaman mong may repair na mangyayari. Pero masasaktan ka muna bago kanya i-invite matulog. Kasi sinalahula mo siya eh. Diba? Sinalahula mo yung system mo, so sasaktan ka muna niya. 2 days lang naman yan. After that, you will be better. At least on the way ka na doon. Alright? Alright. So, yan. Anong question mo ngayon? That we can do actually to see if we still have the spike protein, gaano karami. Meron po bang ganon na ginagawang test? There are tests. Kung yun ang sasabihin natin kung meron bang test, I am just waiting for a very good or high resolution na microscope, and I can see that through live blood analysis. Wow. Yeah. Exciting. Makikita ko yun, makikita ko yun through blood analysis. Pwede ko siyang tingnan, kaya lang hindi naghahanap pa ako noon hanggang ngayon. Oh, please mix it up with English language. May nagano dito taga Nigeria. I'll do that next time, only English. But now I have no skill. Doc, may tanong dito kung unvaccinated should test
Pwede They ba should take the vaccinated? vaccine. I think they Ah, should because may shedding eh. No, ah, nobody's, no, you but know we what? need not to be another topic. Unvaccinated, tanong mo na lang, ganito na lang, kung unvaccinated ka naman, but what do you have right now? Why don't you help your immune system to Ay, you could function do a them lot very of things. well? Di ba? May kakilala ko na napansin namin sa kanya at siya mismo nagsabi na dumadal sa kanya. Alam mo, marami na uutal ngayon. So, ano po, Yes. kung meron kayong questions, effect pala ng vaccine yan, it became more common. Alright? Yes. So, yan ang I am vaccinated po, Ma'am May Morales. Okay? So, we are not alone with this battle. So, maraming Yes, mga ano dito. it's something I don't think dahil sa utos ng batas, kailangan natin magpabaksin. But believe me, pasukan na po ninyo ng panlaban, ng pangsuporta sa immune system ninyo. Pag nabawasan ng kalaban, baka titino yan. Okay? Let's not only focus on body deal with the effect of the vaccine, it also a large help in the safeguarding. Yeah, actually, I like here yung ano ni Sir Kinch. Kinch. Well, I think vaccines does not only focus on helping our body yes. deal with the effects of the vaccine, it also largely help tawag nito on safeguarding our body against most ailments. Okay, so now, yung shingles po na yan, si Ma'am Weng, ito siya, naanak ko to. Actually, makikita mo yun na shingles, madalas po may bulutong ngayon. Yun yung mga tulog ng mga o dormant na Bumabalik, mga virus no? na bumabalik, yes. Okay, may tanong po dito kay Ma'am May Morales, what's the difference between stem cell plus? Wala pong malayo pong pagkakaiba nila, hindi po sila magkamag-anak. Yan, Ma'am May Morales. So yan, so if you have any questions, let me know para at least masagot po natin. Ayan. So guys, baka may mga tanong pa kayo. Just go to the chat box and type away habang dito po si Dr. Sheila. And truly, this discussion is badly needed right now, Dr. Yes. Actually, ito yung ang daming may ganyan sakit ngayon. Ito yung mga sinatawag nating napapanahon na sakit eh. Di ba? So kung akalahin mo, parang akala mo normal lang na sakit. But actually, hindi siya normal. Oo. So, ilan tayo ngayon, Kuya Lem? 18 na po tayo ngayon, Doktora. So, anybody who wants to ask, can you, what is that? What's the difference? Can you expand answer, please? Malay. Ano yung pinagkaiba po ng dalawa? Okay. So, ang pagkakaiba po, ito po ay para sa immune system. Yun naman pong isa sa cellular regeneration, sa stem cell regeneration. Ibig sabihin, para mag-develop o gumawa pa ng maraming cells ang ating katawan, yun po ang stem cell. Samantalang ito po naman ay para sa immune system, maibalik yung dating estado ng ating immune system. So magkaiba po sila ng panuntunan, ng role sa katawan. Ano daw po, Dok, ang kung meron daw pong kung hindi daw po vaccinated, pwede pa rin po ba mag-take? Actually, there's nothing wrong kasi kung hindi ka naman vaccinated pero kung gusto mong umayos sa circulation, ang blood circulation mo, why not? Diba? Oo. Doc, do you entertain question po regarding health even if it's not related to vaccines? Pwede po, ano po yung gusto niyo itanong, Sir Kinch? Ayan. So, ganyan, meron dito, what age group can take vaccines? Okay? Sasagutin ko po yung sa actually, pwede na mag-start dito yung 18 years old. We are now currently developing a product para naman sa mga bata, yung sa vaccines na pambata, in a juice form. But for now, sa pang-adult lang po muna tayo. Paano nga yun? No? May mga ginawang vaccine po for kids during the pandemic. No, sa tingin mo ba, bakit? Walang ginawang vaccine pa for kids. Yung vaccine ng 60 years old, vaccine din ng 8 years old. It's the same. The same. Walang pinagkaiba yun. So, anong age daw kung pwede mag-start to take vaccines? Nasagot ko na po. And yun po, bali, umpisahan po natin sa, let's say, 18 years old and above. Okay? And then,
Ano yung kay Sir Kins, yung sa kanyang question about even if it's not related, if it's not so related to vaccines. Yan. So, if you have other question po, by the way, if you want to buy the product right now, It's available po. available naman yan. Pero, so, meron lang po akong sasagutin na isa. Pag nag-take po ng Vax is ox po ba na hindi na mag-take ng Glutaheart or Heartbeat? Sir Rene, ito pong Vax is it will help the blood circulation. Okay? Makakatulong po ito sa blood circulation. Ngayon, makakatulong siya sa blood circulation and at the same time, it can dissolve fibrin. So, pwede na pong vaccines na kayo. Yan. Very important product. Kuya Lim, ikaw na lang magtanong sa akin. Yung iba, Kaya para po, at least masagot ko. Opo. Opo, Okay. Doc, pwede daw ba yan sa acidic? Oh, yes. Of course naman, pwede. Oo. And then, yung kay Sir Kins naman, Sir Kins, Ito, I have a friend kasi Okay. na medyo payat at mababa yung timbang, Doc. Kahit anong vitamins to address the problem, wala Yan. talaga. May no po kung ano ang pwede niyang i-take. alam mo, bigyan na lang natin yan ng prebiotic. Yung symbiotic. I am coming to a new product. It is a prebiotic, postbiotic. Wow. And prebiotic, probiotic, postbiotic, we call it symbiotic. Wow. May problema po yung friend ninyo sa gut. Okay, may problema Sa po lahat siya. ng product natin. Yan. And then, sa may anxiety, maganda po ito. Actually, it can help a lot sa mga may anxiety. Stress, yung hindi makontrol na stress, makakatulong po ang Vaxis. What a Yung- product, I'm telling you. Yeah, it can help a Oh, lot. Pati yung anxiety, matutulungan yan. So, sir, ikaw magtatanong, sir? Apo, may question po dito, Doc. Pwede po ba siyang isabay sa spirulina? Yes po, no problem po. Pagsabay niyo po sila. Opo. Sa gabi naman daw po, ma'am, magugluta siya. Okay lang din. Ay, no problem. Okay. No problem. Yan. Yeah, coming up ang symbiotic natin. Okay po. Teka, ang daming tanong. Ang bilis. Doc, meron ba kontra-indication yan sa ibang mga gamot? Ay, wala. Kung meron kung hypertensive ka, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa baga, mas maganda to. At kung meron kang autoimmune disease, mas lalong maganda ito. Pwedeng Makakatulong ito. isabay. Yes, wala. Para doon yan eh. So wala siyang kadapat kalaban. Okay. Para doon. Mayroong isang tanong dito, sir. Doc, may contraindication po ba ito sa may maintenance? Wala pong contraindication. Losartan, amlodipine, lahat po lang halos wala pong contraindication. Kasi iisipin ninyo, baka may blood thinner kasi ang NATO kinase, there's no problem on that. Hindi kayo masusobrahan ng paglabnaw ng dugo. Doc, Okay? kanina nabanggit niyo po yung mga vertigo eh. So pwede na Yes. rin po itong Vaxis. Yes, actually, even may sir, yung kay Sir Case, may maintenance, nasagot na natin. Tapos, yung sa vertigo, mas maganda kasi right now, we have already one na nakuha natin, na pinainom natin. Aneurysm, for 1.7 million, nakapag-take siya ng 5 bottles na Vaxis, wala ng aneurysm. Wow. Aneurysm, documented po lahat. So, nag-collapse yung tao, natumba, dinala sa hospital, kinrenal CT scan, puputok, 1.7, 4 bottles, finish. Okay na siya ngayon. At back to normal na. Grabe, i-chat ko agad yung kaibigan ko. Yun ang problema niya eh. Teka nga. Oo. Meron tanong dito, for tumor reduction, will Vaxis help? No po. Hindi po makakatulong, pero it will help the circulation and it will help also yung tumor. Actually, pag may cancer, may problema sa brain, Pwede. encephalitis, may barado sa utak, sa baga, sa heart, autoimmune, brain fog, laging nahihilo, memory loss, nalilito, palpitations, covered po lahat yan ng Vaxis.
Doc, Vertigo, may kailangan po yan. tatanong. Doc, Opo, natatakot kasi siya kasi ang dami niya nang iniinom ng mga okay. supplements from NanoCell. Opo. Will this have an effect on the long run? Baka magka-fatty liver daw po siya. Ay, kung po Wala, pag impossible. no, that's close to impossible po. Sir Gigo nga, Impossible. close to impossible. Kahit na po, actually, may mga patient nga tayo, mga inaalagaan tayong mga cancer patient. But when they take product, it's really a lot. Kasi we Yes. have may kalaban, hindi ka pwedeng unahan. Pag may cancer, hindi ka pwedeng unahan. Kailangan mas una ka sa kanya. So, Yes. ang daming supplement na gamit nito. For 11 years until now. Healthy pa nga yung liver niya tsaka kidney sa akin eh. Ibig Oh, sabihin, dalawang dekada na bago iniinom. walang toxic na pwedeng walang toxic effect sa ating liver at sa ating kidney. Yan. Doc, yung So, yung pneumonia daw. Kasi no, pwede kayo related Ayan. din yun sa vaccine, Doc. yes, actually Yes. related din yan. Yes. So, pag pinagsabay niyo po, tama po kayo, pag pinagsabay niyo ang Carbacrol at ang pneumonia, perfect combination po sila. But you need to take your Carbacrol at 12 soft gels every day. 4-4-4 sa loob ng 2 linggo. At inumin naman po ninyo ng box is ng 1-1-1. After 2 weeks, ang gawin niyo po sa box is 1 and 1 na lang. At yung Carbacrol, gawin na lang ninyo ng 9 na lang. 3-3-3. Yan. Doc, meron daw Parkinson. po siyang lupus, Doc. Ay, mas Makakapit maganda ako. po. Mas maganda gamitin nyo to. Mas maganda. Lahat ng may mga lupus o may pinaghihinalaan yung lupus o skin rashes o infections, mas maganda ito. Yun. Okay. Sa Meron mga po dito. nagtatanong po, 1,850 po ang SRP ng ating vaccine. Meron pa nagtanong dito, Sir, Parkinson's. Actually, napakaganda nito. Yung tumatango, walang tinatango-tango. Amazing. Take it immediately. Actually, How much? envy. Yung sa mga price, kunin niyo po kay Sir Hub Ler. po. Lapit po kayo sa mga hub. Doc, napansin ko, simula nung pandemic, simula nung nagka-COVID ako, pag nagchat-chat ako, mali-mali na yung nape-press ko ng mga buttons. Pareho tayo, ako naman dila. Actually, si Sir Hard Gigo, po no? park lahat yan. So ganito yan. I have to check here. Kasi, magkano yung nyo dito, Sir Len? 1,850 po ang aming SRP, Doc. SRP 1,850. 1,850 Okay. SRP po. Meron po ba kayo sa mga hub dito, sir? Meron din po kaming hub price Magkano po yung hub and price ninyo? distributor price as well. Maybe some of our friends, our hubs will hindi ko po alam yung yung exact detail, but mas mababa po sa 1,850 po pag mga members. May discount pa po sila. Ilang captions, Sir Len? 60 capsules po. Sir. Okay. Sa mga high blood, stroke, perfect po ito para dyan. Yes. Dialysis, perfect na perfect po ito para Parkinson's, dyan. Doc. Perfect na perfect siya dyan. Yung Sa problema spleen, sa Doc. spleen, yes. That's actually very, very Doc, good for the dialysis spleen. patient. Yes. Pwede. Yes. Pwede yan. Parkinson. Kahit Okay. na stroke na, Doc. Ha? Kahit na stroke na, pwede pa rin. Yes, of course. Now, I don't know how much you guys are selling dyan. Kasi ilan pa tayo ngayon, sir? We are 76 as of now. Okay. So, right now, magkano po ang bili ninyo sa hub? Hubs, magkano po ang benta nyo sa mga members? Maybe the hubs can help us. Yes, please. Hubs, magkano po ang benta nyo? 25% discount? No. That's for NanoCell products. This one is different. Opo. SRP po natin dito is 1,850. 1,850 po SRP, but sa mga hubs, when you sell it to your members, 1,700. Yun, 1,700. So the hubs can sell it at 1,700 only, Doc. So yung mga members, 1,700 na lang po kuha nila. 1,700 po ang kuha ng mga members. One ng mga members. Yes. Members Okay. price po yan.
members price. Yes. I'd just like to say, lumabas ang pandemic 2020. Tapos yung vaccines 2021. So what's that all about? Usually, vaccines usually takes between 5 to 14 years. And then they're saying Okay. it was earlier, no? So ang bilis eh. Wala pang phase 4, bro. Protect ourselves, Lalo ka magagalit pag lumabas ang phase 4, so let's not discuss it. Magagalit ka lalo. Okay, matutulungan po may sakit po sa puso, matutulungan. Oh, yes. Yes. Ang hub Absolutely. natin, Sir Lem, 1,550. Apo. Tapos ang benta sa members, 1,700. 1.7. Yes. Okay. 1,550. Ang sa hub. Sa member, 1,700. 1.7 po. Then ang benta po nila sa labas, 1.850, Doc. Okay. Ma'am May, sagutin ko po kayo mamaya. Titinan ko lang po. So, sino po ang gustong bumili ngayon? 1,700. 1,700. Diretso na natin just for this one, Kuya Lem. Yes po. Hindi na po muna dadaan sa hub. Okay lang po ba yan? May mga hubs din tayo dito, Doc eh. May mga hubs tayo. Okay. Apo. Okay. Sa hubs, ang benta sa hub is 1,700, right? Opo. Yung po yung kuha ng mga members sa mga hubs. Okay. Hubs, pwede nyo po bang bigyan ng discount kung 1,700 yan? Pwede nyo po bang bigyan ng discount ng 200 ang lahat ng bibili ngayon? Instead of 1,700, magiging 1,500 na lang po ang bigay ninyo sa kanila. Would that be okay? Sandali ha. 1,700. And- 1,400 na lang ninyong ibigay. And I think yung kuha rin po sa amin ng mga hubs, ma'am, may discount din po na 200. Tama po ba? Hindi, mananatili na po tayo. Ang hub mo yun siyang 150, di ba? Opo. Ang kuha po kasi na is 1,550 eh. Okay, pero pag pinasa sa member, may discount ang member. Opo. Diba? But now I am talking about the member. Kung yung hub, obviously yung sa hub, ano na rin yan, ang bibilhin ng member is special promo lang naman ito for today. Lahat ng Today sumama only. sa Lahat atin. ng mga Ayan. nandito po. Sige po. Lahat lang naman ang mga sumama ngayon. Oo. If I can give a special price sa hub ngayon, kung po pwedeng ibibigay ko sa hub natin ng bali 1,550 ang bigay natin sa hub, binibigay ng 1,700 plus 150. Opo. Okay. Hub, pwede po kayong kumuha ngayon ng 1,550 ang kuha ninyo. Less. Kuha po kayo ng 1,250 pero pwede nyo po bang ibigay yung discount sa member? Wow. Okay. Ganito yan, Kuya Lem, para maliwanag tayo. The Opo. discount I am giving is not for the hub. For Opo. the members. The members. Yes, yung nandito lang ngayon. Yung lahat ng gustong bumili, imbis na ang discount ninyo kay hub is 150, magiging 450. So 1,850, less for 50, 1,400 na lang ninyong bibilhin. Oh, guys, take a screenshot of Yeah. yourself on this Zoom call right now. Just for tonight, Kuya Lem, yung mga nag-attend Okay, ngayon, just for imbis na 1,850, If Wow. you imbis hear na me now, 1,850, 1,400 na lang. Na lang turn on your babayaran. camera, take a Okay. screenshot Ura, right for now such a that great you are product. in this call right now, Yeah. or else hindi namin kayo bibigyan ng discount And then dito sa 1,400, si Hub, ang bibili naman ni Hub, si Hub magbabayad lang siya ng 1,250. Okay po. 1,250 babayaran ni Hub, bibenta niya ng 1,400 kay member. Para Okay at po. least Doc. meron pa rin si Hub. Yes. Just for tonight. Win-win. Yeah, just win-win. for tonight. Yes. Please, take it now. Kung gusto niyo bumili, kahit Yes. nadagdagan na Take a ninyo, screenshot right now. just for now. And this is my simple gratitude na nag-stay po kayo sa ating Guys, presentation Come ngayon. on.
Can we just appreciate Wow, Dr. so- Sheila right now? buy for yourself and buy for your family. Yes. Take it now, para po hanggat maaga. Ngayon, ang hub, if you want to buy, okay, if you want to buy hub, buy more, but minimum of 500 bottles. But, you know, hindi naman nakalihim sa inyo. We have, they're even here. We understand each other. Nandito rin sila, yung meron tayong isang product na online, recoveries. Kaya lang, medyo, doon kasi, actually dito ko lang ginagawa itong 1,850 dito. Outside kasi tigto 2,100 ang bentahan natin. Okay? But it is a simple 150 gratitude. bottles. But now, I can sell it to you through post. Please take your bottles now. And you are right, yung pong nagsabi dito na nagsabi sa akin, na nagsabi dito na naglagay ng again, Kuya Rema, 1,250 kay ang price ni Hub 1,250. Yes. Pero ibebenta niya ng 1,400 kay member. Yes. Gratitude natin yan para sa ating membro. Okay? Just for today. So, Nice. yan. Ngayon lang po yan mangyayari. 60 capsules, yan lang po ngayon. So, buy for you and for your family. Now, yung payment po saan po? Pumunta po kayo sa inyong mga Nearest hub po. nearest Nearest hub. hub. Yan, pumunta po kayo. O kaya Kuya Lem, ganito, kung saan sila, hindi ba sila pwedeng, dadaan ba talaga sila kay hub o pwedeng i-serve natin sila pero ibibigay natin yung para kay hub syempre. Kung wala pong hub na malapit, Doc, pwede po. Kung walang hub na malapit. Opo, usually naman po, halos lahat naman po nandito, na-invite po sila through another hub. Okay, that is very nice. I So think hub, please give your order now, hub, dahil may o-order sa inyo. Okay? Yes. Hub, pakibigay na po ninyo yung order ninyo and ako na bahala makikipag-usap kay Sir Dennis. So, okay. Yes. Alright. So, yung pong mga hub, pwede na po kayong maglagay dito kung ilan ang kukunin ninyo for your downlines, for your members. Talk to your upline po. Alam po nila kung nasaan po yung mga hubs. Just give them Yes. your order and let them help you out. Okay? So, don't worry. Just go through your upline line. They will help you po to get the products. But again, guys, let's appreciate Dr. Sheila for this wonderful gift of health for all of us. Come on, guys. Give your But, appreciation. Kuya Lem, there is an upcoming COVID-19, COVID-25. 2025, 2026, Doc? 25. But there is my an goodness. upcoming COVID. Ito na eh. So be careful on that. Be careful on that. Pero ng Singapore and China. Opo, actually Security, guys. nabalita na po sa GMA. Ayo po, Oh, this actually will po. protect you. Oh, no. as well. Actually, I have the liberty to tell you that bago po putok yan, may nakaredy ng vaccine kasi ako nagtatrabaho. Aha. Wow. But this one will help, not it. It So, will help protect. prevent any, protect. Proteksyonan na po ninyo ang sarili nyo Hindi dahil siya, may paparating. ano, Hindi natin kaya tong kalaban. Only God can stop them. Yes. Okay? Sila Sige lang po. po Guys, makakaano dyan. Pull all the orders tonight. Yes. Pull all the orders tonight and then send it directly to Ma'am Andeng, all the hubs, so that we can actually make sure So, you'll so now, delivered. sa Yeah. mga hub po natin, ilan yung mga hub natin na nandito ngayon, Kuya? We have 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba ang bilang ko? Okay. I think Roll mga call tayo, Orani, Tarlac, Batangas, Batangas, Lipa is here, 4, 5, Kapuyaw is here, 6, Kawayan, 7, 7 pala. 7, yeah, 7 7. hubs. Yeah. Very good. Wow. Yung mga attendees, Sir Lem, screenshot ko yung mga pangalan. Yes po, pa-screenshot na lang po, sir. Yan. Sige, Sir, okay. I was asking expiration. Yeah. Ano po? Ano po ang expiration ng vaccine? Ay, ano po, yung 2 years ka. Actually, 2 years.
wala po kami tigil na nagpo-produce ngayon kaya freshly. At Yung fresh Tugigaraw produce. Hub is also here, and Depot. Okay. Kaya Depot is here as well, Doktora. Yes. Great. Tugigaraw po, sir. Kita So na kayo. I think it would be better if Hub would give their orders, but please Yes. respect yung discount na 450 sa mga Yes. members. Just Wow. for this time. Okay? For the selected So, few. kaya lang Kuya Len, ilan ba tayo ngayon na nandito? Kanina po was 80, Doc, 80. 80. So, paano po yung magiging ano natin? Mas na ba ito o anong gagawin natin? Kasi kailangan magbigay tayo ng limitations kung ilan lang ang kaya nating ibigay. Doc, ilan po ba per head ang pwede nating ibigay? Per attendee. Per attendee. Sige. O sige, kung 80 tayo per attendee, Baka mamaya maubos agad doon ka supply. Meron po kasi Actually- isa, 8 na kaagad ang order. Isa po, Okay. 10 order. okay, Taking ganito. advantage, ha? Ganito. Why not? I will keep yung order natin ganito. Let's finalize the order until tomorrow. Okay po, Lahat Doc. ng order and all attendees can have a maximum of dali nga, baka malibi ako, sandali lang. Magkano bigay natin sa Hub kasi, sir? Alam mo na. 1250 po. 1250, Doc. Yeah, 1250. Okay, 1,250. Ang bigay natin Apo. sa Hub. Ano po? 1,250. So now, you can have, may umo-order kaagad 10. Opo, isang tao. Okay. Isang tao. Meron sa Cavite, ganito. You can have per attendees. Kung 80 tayo halimbawa. 80 tayo, Kuya Lem. Apo. Makapatay na ko ni Mang Jaisel dito. Okay. I will give maximum of 10 bottles per attendees. Per head. Okay. Per head. So, Yes. but next time, hindi na po ito yung price natin. We will go back to the original price. All right? Dahil lang po umattend kayo tonight. Yeah, Yeah. actually kung may kaibigan kayo, kamag-anak kayo, I'm sure kakailanganin po ito. So, merong umu-order 10 bottles, may umu-order 10 bottles. Yan, sige. Hub, meron pong merong discount tayo ngayon. But I'm so sorry, but we have to give this to the members just for now. Anyway, you have your 150 per bottle. But just give the discount of 450 sa mga members po natin. And yan. Ngayon, Galing. malaking discount na po yan. At bilang isang pasasalamat, yung o-order ng Hub, kung o-order po ang Hub, kung ilan ang in-order ninyo, tatapatan ko yun ng inhaler dahil may paparating na. Wow. Antiviral inhaler. Yung kung halimbawa kumuha si Hub, hanggang tomorrow lang ito, Kuya Lem. Okay. Halimbawa kumuha si Hub ng 100. Meron siyang 100 inhaler. So it's up to you if you want to sell that or you want to take it for yourself. If you want to sell that, but this is not for the member. If you want to keep it for you or sell it to the members. Pero ang price po na bigay ko doon is 350. Pero hahaluan ko ng isa. Kung umorder si Hub, Wow. yes. Kapag umorder si Hub ng, let's say umorder si Hub ng 100 bottles, may 100 inhaler siyang kasama free. Pwede niyang ibenta yun ng 350 Bundle? lang. Yes. Yan na po ang para kay Hub. Para pwede mong ibenta ng 350. Kaya po hindi ko na kayo binigyan ng discount for now. Kayo members na lang. Para at least, ito na lang po ang pagkabenta ninyo. 350, it takes 1 month antiviral inhaler. Kaysa sa nakapmask, ito protected internally, not externally. Okay? You will have that. So, Kuya Lem, Hub is 1,250 plus inhaler.
Yes, yes, Doc. Yan. Plus inhaler yan. Kung ilan ang kukunin ni Hab, yun din ang ibibigay kong Until inhaler. tomorrow, Doc, no? Hanggang tomorrow, kung pwede po kayong mag-decide na hanggang bukas tayong 12 o'clock ng tanghali. Okay? So at least magkakaroon pa po ako ng time para maayos ko lahat ito. Galing. Yan. So, put your order now, coordinate with Ma'am Andeng. And then Ma'am Andeng will order. We're done. Doon. Alright, Yan. alright. Yan Everybody, po. nakita niyo talaga yung yung value na binigay sa atin ni Dr. Sheila. So, come on, let's go to the chat box and thank her for the grace. Pero hindi I am the one na ako ang magpapasalamat kasi until now, hanggang ngayon may naninindigan pa rin. My passion is I'm an educator and I love educating. I love sharing what I know. Yes. So I am very, very thankful na nandyan pa rin kayo at I will always share kung ano yung alam ko, kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon. I will always share po sa inyo. We are not family by blood, but we are family by faith. So, Yes. kaya isi-share ko po yan at hindi ko yan kukunin ng para sa akin. So, I am very thankful. Hindi po kayo magpapasalamat kung hindi ako ang magpapasalamat yan. Dahil hanggang ngayon po, nandyan pa rin kayo. And you are still, in nanocell, di ba? Yes. So, yan po, ang napakasarap sa damdamin na hanggang ngayon may naniniwala sa atin. At hindi ko po pinagkaperahan ang ipinagkatiwalang kaalaman ng Panginoon sa akin. Lagi ko po itong binibigay ng buong puso, passionately, to always to glorify our God. So, wala po akong intensyon na mandaya or whatsoever. No. So, yan po. Ngayon, may dito si Sir Kinch. Magiging available po ba yung antiviral? Of course, pag umorder kayo, kasama na po yan. Kaya I need the list para at least mapagawa ko siya. Halimbawa, may umorder ng 200. Sino siya? At immediately, may 200 inhaler siya. Okay. Sa 200 inhaler, ibenta niya ng 350. At least may 70,000 na siyang kita doon. Kaya kung binibigay yung para yung discount, ibigay ng solid sa consumer. Tama. Okay? Para magamit. Siyempre, magiging patas tayo. Yan, kailangan din nilang kumita. Pero wag na po nating dagdagan yung discount niyo. Bigyan ko na lang kayo ng inhaler. Yan, para maibigay natin ng buo ang discount sa mga kasama natin ngayon. Alright? Good. I think, Doc, maraming salamat po for your time and also for just being a blessing for all of us tonight. So, guys, if there's no more questions, meron po mga habol? But I think it's more of gratitude po, Doktora. You may say that you're very grateful for everybody's here, but I know everybody here are very grateful to you. Thank you so much for your heart po at maraming salamat, Doktora. May you live longer, Doc. May you be blessed even more po. Maraming salamat sa iyo, Kuya Lem, at sa lahat ng nag-attend po ngayon. And of course, my knowledge is very little, but nabuo po yan. Salamat, Sir Gigo. Salamat, sir. We are passionately working here. Sir Gigo, walang tigil. Overload pizza nga lang, pero at least ang dami mo malalaman. Passion talaga ito na nanggagaling sa puso. So, Video ko ng boxes, Kasama ini-edit pa. Yeah. Sana naging blessing itong pag-aaral natin na ito. And please do not ignore the symptoms. Walang masama kung unahan natin ang sakit kaysa tayo maunahan. Okay? One last thing, and I say, it was the biggest event. COVID was the biggest event that affected us. The vaccines was also very huge. Now, the biggest solution is now in our hands. Yes. And that is vaccines. And not only that, this is such a milestone. I am proudly, very proud. Napaka-proud ko na sabihin ito. Tayo lang ang mayroon nito. Buong Pilipinas at buong mundo. Woo! Tayo lang ang meron nito. Kaya nga, with separately, pero yeah. Kaya nga, we've been working on this since few years. Talagang binabantayan namin ito. And
every detail ng produkto selectively. Talagang pinag-aralan mo Grabe nga. yung lahat ng ingredients. So, hypertensive ka, don't worry. May cancer ka, no worry. May lupus ka, no worry. It's a magnitude, it is the door for para mababalik mo ang tamang sistema, ang tamang functionality ng iyong immune system. Okay? So, yan lang, Kuya Lan. Thank you so much for everything. Salamat po sa inyo lahat. Again, our passionate Thank Sir you, Rene. Sir Thank Lem. you so much. Everybody, Thank Rene. you po, Sir Gigo. Opo, sir. Thank you po. Thank you. Dr. Sheila, Thank you po. we love Thank you you po. po. Maraming salamat po talaga. I love We're you so all. blessed. We're Yeah. so Love blessed you po. all. Thank you so much. Have a good night rest po. Bye, everyone. Thank you, everybody, and have a great night. I hope you're all blessed. May Thank you you live po. life in Fugu. God bless you all. Have a great night. Share the good news. We have the Bye-bye. answer. Bye-bye. Take care, everybody. Take care. Salamat at may gabing nakalaan.